kinampihan ni Senator Ruben Padilla si Lacson kumpara kay Marcoleta. Mas pabor daw si Senator Ruben Padilla na si Ping Lacson ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee, na babalik si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi kinampihan ni Senator Ruben Padilla si Marcoleta, mga kabibig. Ang taong bayan, sinisigaw ng taong bayan na ibalik si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado kasi mas klaro daw ang patutunguhan ng investigasyon sa anomalya ng flood control project. Nung umupo daw si Ping Lacson, nagkaletse-letse na ang pananaw at paniniwala ng mga tao na may kilulutong cooking show. Ay naku kabibig, bakit kaya tila na iba ang paniniwala ni Senator Ruben Padilla? So heto ang statement ni Senator Ruben Padilla. Basahin natin kabibig ha. Mga kababayan ko, ano man ang ating kulay sa politika, batid ko na mahirap humiling ng kalma. Pero hindi po makakatulong sa Senado kung tayo ay magpupukulan ng mga putik sa kung sino ang mamuno sa investigasyon. Naging red ribbon na nga po ang Blue Ribbon Committee nang walang gustong mamuno dito. Mainam po ngayon at bumalik na si Senator Pamphilo Lacson para mamuno. Bagamat batid ko po na ang mga kababayan natin na kasama natin sa minority bloc ay pabor kay Senator Rodante Marcoleta, pero hindi po natin maipipilit ang kagustuhan natin dahil wala po sa minority ang kapangyarihan para magtalaga ng tagapangulo ng komite. Ayun pala kabibig ang rason ni Senator Ben Padilla na kahit ano pang gagawin natin, kahit ano pang post natin sa social media, na ibabasa natin si Pamphilo Lacson, hindi pa rin pwede si Marcoleta maging chairman ulit ng Blue Ribbon Committee kasi sa majority kukunin talaga ang chairmanship. Manalig po muna tayo sa pagiging muling takbo ng pamumuno ni Senator Pamphilo Lacson. Magpasalamat na rin po tayo at siya ang muling tagapangulo ng committee ng Blue Ribbon Committee mula sa majority bloc kaysa po sa ibang mga senador na batid natin at lantaran ang kulay ng politika. Na maaring pagmulan ng mas mainit pang palitan ng mga putik na mas magbabaon sa Senado sa kumunoy o quick stand. Sabi ni Ruben Padilla, Senator Ruben Padilla, mga kababayan, wala po kaming kakayahan ang minority bloc na maibalik sa pwesto si Senator Rodante Marcoleta para maging tagapangulo ng Blue Ribbon Committee dahil kulang tayo at 8 po kaming bilang. 9 na lang po kami sa minority bloc. Escudero, Cayetano, Villanueva, Go, De La Rosa, Marcos, Marcoleta, Estrada, Padilla. So with that number of senators sa minority bloc, natural hindi talaga sila kukunin. Walang kukunin si Tito Soto. Mga kabibig. So yun pala ang rason kung bakit sumang-ayon na lang si Senator Ben Padilla na si Pamphilo Lacson na lang ang uupo muli bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kaysa ibang senador na alam natin kung ano ang tunay nilang kulay. Baka mas lalong gogulo, mga kabibig, ang tawag dito, ang pangyayari ngayon. Sabi ng isang netizen, Marcoleta lang kami idol. Agree, but we can only trust to Senator Marcoleta. Real talk po, walang mangyayari kung si Lacson ang mag-imbestiga sa kaso ng flood control. Maayos na po sana nung si Senator Marcoleta. Parang wala na pong aasahan kaya sa mga Duterte at PDP laban lang po kami kumakapit. Salamat Senator Ruben Padilla sa palaging pagmamahal at suporta niyo sa mga Duterte. Walang duda naman na Soto at Lacson ay may pinoprotektahan si Martin at BBM. Sabi ni Randolph Cabugnod, hindi na kami believe ni Lacson dahil nag-resign siya as BRC tapos biglang bumalik nung naging witness ang buwaya sa ingredients cooking inside ICI. Binenta na ang prinsipyo ni Boy Cemento, Smugs Lacson.
Sorry po, wala ho kaming tiwala kay Lacson at Soto. Paikot-ikot lang, hindi nila kaya ipatawag si Tambaloslos at ko from Joy Reyes Osinar. Wala kaming tiwala kay Lacson. Hindi niya hinahabol ang magnanakaw. Pinagtatakpan niya, kaya para sa amin taga-taong bayan, si Marcoleta lang karapat-dapat na maging tagapangulo ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala kaming tiwala kay Lacson. Pilit nga niyang sinisira si Gutesa. Oy, speaking of fake news ba, tungkol kay Gutesa at ni Senator Marcoleta at ni Defensor, nagsalita na si Senator Marcoleta na alam na nila kung sino ang nagpakalat ng fake news. O eto kabibig, manood ka. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung isang TV station. Para magmukhang totoo. So, nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi, Jen, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, kung totoong tao ba niya? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ganun mo ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan, makikita nyo yung kanilang post. Ayan, Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Opo. Yung pang-4, chips
of Staff. Chiefs of Staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda. Opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. Tingnan mo yan, iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ang kanilang ginagasta, bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Tina-target nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po. Oo. So ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. Sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. November nga. November 14 ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Naawa ako kay Senator Robin Padilla at naririnig niya ang sigaw ng sambayanang Pilipino na gusto ng sambayanang Pilipino sa Senator Rodante Marcoleta ang hahawak sa Blue Ribbon Chairmanship, mga kabibig. Pero dito, kanya in-explain na sana suportahan na lang natin si Ping Lacson. Kasi kahit ano pang gagawin nating pag-uudyok, pag-arali o kung ano-ano pang gagawin, pagbabash, hindi pwede talaga na nasa minority block ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kahit ayaw nyo kay Ping Lacson, at least na lang si Ping Lacson daw ang uupo kaysa yung senador na halata na lang talaga kung anong kulay ang pinapanigan. So, kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? As November 19 ba, babalik ang Blue Ribbon Committee o 14? Maghihintay tayo, mga kabibig. Pag si Ping Lacson ay 101% ang investigasyon ay walang patutunguhan kundi pagtatakpan ang tunay na mga salarin. Saan kakita ng chairman ng Blue Ribbon Committee na tinatarget ay ang witness na nag-name drop ni Romualdez. Ikaw lang kung gusto mo si Fanpila ay wag mo kami idamay.